Okay, so nang bagmanangag sa papo, kadagiti patpatgan tayo nga listeners, dito yung radyo sa gada 104.7 FM. Time check tayo apo, ada iti 20. Kanduwa nga kanito kalpasan iti oras, iti alas 9, katkablaw nga awan labas na, kadagiti amin apo nga agdang Officer 3 Edwin Pilor, iso nati Officer in Charge, iti BFP tayo dito yung munisipyo tayo nga sagada, ni Fire Officer 2 Ann Agwiking and with Fire Officer 2 Connie Carlin. So dada, tatangag sapa, dito ay radyo sagada nga mangibingay. Aya, kadagiti importante nga informasyon, may nagiti mandato. Ti opisina da, aya, dagiti responsibilidad, dagiti misyon, wano siya mata, dagiti visions, may naig iti batlaang trabaho da aya, iti nasa opisina. May naig-iti fire prevention, fire safety inspection, kana dadumapay. Yeah, so nayon na ditoy kat ibingay damot laeng. Aya daytoy kaipapanan iti maikatalupulo kana duwa nga anibersaryo daytoy Bureau of Fire Protection. And then ti history apo daytoy BFP Sagada. So medyo adudiyay aya nganda ibingay kana talantanan tatangag sa pakitapno sa mga mabayaga rugyan tayo nga dagos daytoy babaen iti panagkablaaw daytoy da bisita tayo. Okay, maraming salamat ma'am. Kami po ay bumabati sa kawanihan po ng tagapagtanggol Sunog Cordillera na pinamumunuan po ng ating kagalang-galang na Regional Director, Senior Superintendent Robert M. Pasis, sir, sa ating butihing Provincial Fire Marshal, Chief Inspector Catherine B. Albino, ma'am, at syempre sa hepe ng Sagada Fire Station na kasama po natin ngayon dito mismo, SFO3 Edwin G. Pilor, at sa lahat po ng mga fire stations na nakatutok din po sa amin via FB Live. Sinasama din po nating batiin ang ating alkalde ng lokal na pamahalaan ng Sagada, Honorable Felicito Odula, at ang kanyang mga staffs dyan sa munisipyo. Sa lahat po ng mga nakaantabay at sa lahat ng nanunood via FB Live, sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng Radyo Sagada 104.7 at syempre, hindi natin makakalimutan ang mga staffs ng stasyong ito. Isang napakainit at naglalagablab na umaga po sa ating lahat. Okay, so well said Ma'am Ann. Ayati nataragsit nga panagkablaaw ni Ma'am Ann kat ni Sir Edwin. Sir Edwin? Magandang umaga po, ma'am. Sa lahat ng mga taga-pakinig natin dito sa istasyon 104.7 FM, magandang umaga po sa ating lahat. Kanya tayo man dito nga kay Locanuan, naragsak nga agsapa tayo. Tiyam amin nga arubayan ti Region 1 kay Locanuan. Okay, so baka nagtataka kayo, no? Biglang sa pambungad na pagbati ni Ma'am Anne Filipino, ayan, so antay mo't bigbigan tatanga bulan aya, so ti buwan ng uwika, so antay mo't bigbigan na ito'y Filipino language nga, so ti bukod meta ang lengguwahe tayo iti entero pagilian Philippines. Okay, so ngarod kataan niya bati umuna nga ibingay dagitoy da nga bibisita tayo. Okay, thank you ma'am. Kasabay ti pa nag-celebrate tayo ti buwan ng wika. At syempre, pinagdidiriwang po natin ang ating ika-32nd, 32 anibersaryo ng BFP. Pag po kasi sinabing ipinagdidiriwang, ay marami po tayong mga kaganapan dito. Ina-acknowledge po kasi natin yung mga individual, ang mga lokal na pamahalaan, ang mga organisasyon, either private or government, na syempre patuloy na sumusuporta pa rin po sa BFP. Hina-highlight din naman dito sa ika-30 anibersaryo ang mga dedikasyon, ang mga trabahong nagawa na ng mga kasamahan natin, ang mga achievements natin, at ang mga plans and programs ng BFP. Ngayon po, sa isang buwang pag-celebrate dito ay marami kaming mga nakalinyang activity. Nationwide po ito. So, unang-una po ay yung bloodletting. May kasamahan po tayong dumalo sa bloodletting sa Bontoc.
nung mga unang linggo. Tapos natapos din po natin yung Zumba activity. Shout out po sa St. Mary's School na pinamumunuan po ni Reverend Marites Gurong sa pag-accommodate po sa amin nung celebrate ninyo ang inyong buwan ng wika nung ika-18 ng Agosto. At sinabay po natin doon yung parada ng kasuotan or showcasing of PFP uniforms, tools, and equipment. Ngayon pong araw na ito ay nandoon na siguro yung ating mga kasamahan, kasama ang mga taga-barangay Patay, mga opisyales nila, at si Ma'am Dina Salcedo. Shout out ma'am from PGMP. Kasama po natin siya na pumunta po sa Gakay Watershed para po magtanim kasi kasabay po nito yung tree planting activity at ang clean up drive na bahagi din po ng pagdiriwang natin ng PFP anniversary. At parang kasali din dito itong radio guesting. Yun po yung mga month-long celebration po natin for BFP 32nd anniversary. Okay. Yeah, so, happy anniversary, Bureau of Fire Protection. So, malamang, itiya daytoy nabayagan, may katalupulo kan duwa na tawen yung itiya daytoy apo nga industriya ayak na adu dagiti achievements. So, keep up. So, Sir Edwin, adabati na yun nga naibingay tayo, may panggapiti daytoy yung anniversary ni BFP. So, aside from the activity, may naka-schedule din po na seminar bukas na gaganapin sa 4th floor ng munisipyo natin. At para sa mga business sectors natin po, para mas makilala nila, mas mapalalim ang kaalaman kung paano natin sinasagawa yung fire safety purposes sa mga tirahan negosyo nila, at saka yung iba po, yung mga iba pang business owners, may mga dadalo din po na mga ibang tagapagsalita aside from the BFP personnel. Yeah. Katulad ng yung taga BPLO po, taga municipal engineer, BIR, treasury, at iba pa pong kalahok bukas. Okay, so anya sir nga oras daytoy nga agrugiinton bigat aldaw ti Huwebes aya. Well, ma'am, bali mag-i-start po ng mga 8 a.m. 8 a.m. Kung mas maaga pong darating yung mga kalahok na mga business sectors natin, mas maaga din po matapos. Okay, so ulitin tayo lang di aya ipakpakaamo ni Sir Edwin. So dati maangay nga seminara inton bigat ket maaw-awis aya karkaro dagiti kameng iti business sectors tayo iti munisipyo iti Sagada para iti daytoy maangay nga seminar babad iti Bureau of Fire Protection ijay 4th floor ti new municipal building. So maguyugoy apo dagiti partisipante nga masapsapa kuma nga apan agpa-register tapno masapsapa nga marugyan daytoy nga seminar takadawyan nga rod nga kapadasan tayo aya ket of course kunada awan ti Filipino time kunada tayo Filipino time takanayon tayo nga masapsap-sapa ayan malaladaw nga kunada ya. So mayaw awis manen apo daytoy nga seminar ijay 4th floor ti new municipal building Tunbigat aldaw iti Huwebes oras iti alas 8 iti agsapa. Anyway, may saan daw ba daytoy nga activity gayam? Okay, dahil nga activity kat lang nga schedule tayo nga one day. Ngayon, syempre, no nasapa kayo nga umay, kat participative naman lahat ng mga participants, maaga din po natin matatapos, edi maaga na yung uuwi. Okay, so no one day di I expect natin dagayam timakan. Okay? So di ay timay sang asla pangganas mataya. So, ada ba din na-invite na participants from the barangays? Uno pure business sector lang, ma'am? Okay, kaya na-invite tayo kat dagijay the gasoline station owners. Ag-focus tayo gamin iti at dagijay the special nga compliances. Isu nga tida dumapay aside from dagijay the gasoline stations kat dagitoy owners ti homestays, lodging houses. Dagijay man ti ag-focusan tayo.
Okay, so di nga rod aya so ag-focus nga rod kadagit talaga nga iti business sector. So magayugay tayo apo nga makipaset iti daytoy nga seminar in Tunbigat. Nupay man ta isu dati na intindihan ti letter, iyaw awis mi iti amin nga makinkayat nga ag-join. You are very much welcome to join us tomorrow. See you there! Okay, so dagiti mangkayat apo nga tumabunog iti daytoy nga seminar kata silulukat latta iti aldaw into na bigat. Okay, so di nga rod ti seminar into na bigat aldaw iti Huwebes. So adda pa ba? Okay, so sakbay tayo nga ron itultuloy dahil panagtalantan tayo. Kanda diti adupay nga ibingay ti Bureau of Fire Protection tayo diti sa gata. Kat may saman pay nga kansyon. Hello. Ganon? Okay, sige. Sabihin ko sa kanya. Sige, ilapit lang siya konti sa mic. Dapat si siya na naka-surround mic. Okay, sige, masusunod po. Ano pa itin kahit mga ibiling? Ano pa? Wala ka nang ibang ibibiling? Sabihin mo sa kanya. Sige pa ba? Ay, that request ni Sir Rafi para kami sa dito. Pipisang kami ng talim. Nakatalim ka na isa soft spoken. Gawin ko ng baritone. Nanano pa kasi siya. Nakamonitor din natin. Yeah. Naka-concentrate na kasi simbay. Bakit sa akin? Makalis. Okay, mag sir, para hindi matigal tayo pa kailangan tapos yung music. Maganda kayo nakatutok, iti 104.7 FM, Radyo Sagala. Okay, so kabilaw lata po kadagiti amin nga nakatuni dito nga Radyo Sagada kadagiti agbibuya apo via FB Live iti Bureau of Fire Protection. Kaya kata agsusabli tayo nga rod iti panakaituloy dayto nga radio guesting dagiti kamang iti BFP iti Sagada kata ibingay man ni Sir Pilor nga rod ti vision kana mission ti BFP. Salamat po, ma'am. So,
sa lahat po ng organisasyon ay may mga vision at mission po. Tulad po sa atin sa Bureau of Fire Protection at saka. Bali po ang vision po natin ay a modern fire service fully capable of ensuring a fire safe nation by 2034. So, pag ito po ang parang paningin, kaya vision, by 2034, modernize na po ang ating mga bombero. Kaya may Modernization Act na nagawa noong 2021 po. At para po maitaguyod ang mga vision na ito, may mga mission din naman po tayo na dapat gampanan. So, pasensya na po, sa English po tayo. We commit to prevent and suppress destructive fires, investigate its causes, enforce fire code and other related laws, and to respond to man-made and other natural disaster and emergencies. So, yun po ang pangunahing trabaho para magampanan po natin yung vision natin. Yung pag-suppress o kaya ang pinaka-importante po dito, bago yung suppression is yung fire prevention activities. Kasi mas maganda pong doon ang focus ng trabaho. Then kung may sunog, yun ang pangalawa. Morning, ma'am. Of course, kung may sunog, iimbestigahin natin. Yun. At hindi lang yan ang mga trabaho, may mga rescue operations, medical emergency, yun po, karaman yun sa trabaho ng bumbero po. Mhm. So, yan lang po, ma'am. Okay, so maili niya Sir Ijay, fire prevention ay so mabalin ba nga ma'am-an ti datos tayo iti madama nga taon 2023 noon manun ba nga puor wano urang ti nasagrap iti munisipyo ti Sagada. So kumpara mat iti napalabas nga taon 2022. Okay, maiba-inbaga ni Sir Jai mission, ma'am. So, number 1 is prevention. Ibagak pa isantok detalye dagi jay da sinopress tayo nga fire. Ta syempre di iti may kaduwa nga trabaho tayo niya. So, ag-focus tayo pa man iti fire prevention. Nagadu ti activities nga aramidon tayo tapno mapreventaran tayo ti puor. Dagito ikat syempre, ang pagpapalakas po natin ng information education campaign natin. Syempre, dito sa lahat, nagbibigay tayo ng mga flyers, posters, di ba? Kahit mga bisita na dumarating dito sa Sagada, binibigyan natin sila. At kung nakikita nyo po minsan, nagro-roving ang ating mga fire trucks at may nagbibigay po ng public address. Yun po is parte po ng fire prevention activities natin, no? Tapos, sa mga paaralan din naman, kahit hindi po tayo iniimbitahan, ay pumupunta po tayo doon. Nagbibigay tayo ng mga fire safety tips. At dito kasi is, yung sanay kasi nila ngayon is yung duck cover and hold na ginagawa natin palagi sa earthquake drill. Pero, ngayon po ay sinasama po natin yung sa fire drill. I-reiterate naman lang natin doon yung difference ng earthquake sa fire drill, yung response natin, no? Tapos, hindi lang tayo nag-stop sa mga paaralan lamang, pumupunta din po tayo sa ating mga barangays. Tuwing may imbitasyon po sila ng barangay assembly, ayun, pumupunta po tayo doon. Tapos, ang isa pong pinagmamayabang ng BFP ay ang ating programa regarding po sa Oplan Ligtas na Pamayanan. Ayun. So, ang pangalawa po, yung tanong mo ma'am kanina na fire suppression, no? May mga data naman po tayo dito from 2021. Kinuha ko na kasi yung 2021, 2022 to 2023 para po makita natin yung difference at kung makita natin kung paano po natin ini-intensify ang ating IEC to prevent destructive fires. So, sa taong 2021, ako na po ba, sir? Ikaw. Tuloy lang, ma'am. Meron tayong residential fire na 8. At vehicular, sa gasoline station na isa. Yun, sa 2021. 2022 po is, mayroon tayong
tatlong residential fire, 2 vehicular. At ngayong 2023 ay meron po tayong nirespondihang 3 residential fire. Kung natatandaan nyo po, ngayong buwan ng Agosto ay meron tayong magkasunod na 2 residential fire. Yun po ang datos natin sa ating fire suppression bilang isang trabaho ng mga bombero. Okay, so nabanggit ni Ma'am Aya, tagay urang nga napasamak iti munisipyo tayo nga sagana man po datawan na 2021. So pandemic pa di aya. And then ang gana iti 2023. So mabalin ba nga maamuan Ma'am and Sir, anya ba ti leading causes ti fire kang runaan iti munisipyo tayo nga sagada? Okay, nakita tayo nga kangrunaan nga cause fire dito yung especially residential fire, no? Kat dagito ngay unattended talaga nga open flame or dagito ngay lutlutuan da kat handa nga mabantayan kat usually dagito di agos ti residential fire. Kin ko ma'am, buyan tayo ka di datos kas lang from 2021 bumas-basit. So kahit na ibaga umit-epekto ti trabaho tayo nga fire prevention activities especially OLP. So iso nga no makita tayo bumasit mas umadado ti ma-informaran panggap iti fire safety tips tayo iti barangay levels, municipal levels, etc. So, di nga ro, ti kinapatid, ti safety education. Isa-isa kayo nga information, education, and communication. No, campaign. Tagiti kas, takot ma-equip mo iti kaamuan. Tagiti kakailian tayo. No, kasano nga ro tayo ito panangaliklik. Iti puor. Ayan, so, ibaga ni Ma'am Tatay, mapan kayo bumisbisita kadagiti barangays ka na eskwelahan. So, adda ba gayam ti counterpart iti barangay? Nga kasla, nung iti kapulisan kata dati ko nada nga ano bang tawag dito? When? Okay. Ano ada ba ti kasjay iti barangay? No ada ti napupuli nga kasjay nga kasla volunteers. Okay, ma'am. Thank you with that question. Daytoy garud kat daytoy ti Oplan Ligtas na pamayanan nga flagship program ti Bureau of Fire Protection, no? Yung purpose po nito, nakita po kasi na ito yung mas effective na programa para po mapababa natin ang bilang ng mapaminsalang sunog. So ang Oplan Ligtas na pamayanan po ay ini-implement natin sa ating mga barangay kung saan po ang mga pinaka-importanting programa noon kasi isang taon kasi itong gagawin sa buong barangay para makita mo. So nag-identify po tayo ng mga high-risk barangays. So, shout out po sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, syempre sa lokal na pamahalaan ng Sagada, sa pagbibigay po ng karagdagang pondo para po may implement natin ang Oplan Ligtas na pamayanan. So, ngayong 2023 is nagkandak tayo ng Oplan Ligtas na pamayanan sa Barangay Patay, Dagdag at Dumang. Dito kasi, sa OLP, parang binibigyan natin sila, ini-empower natin sila na mag-create. Unang-una kasing activity dito is mag-create tayo ng contingency plan for fire. Kasi sa mga CB Dream po na nagagawa nila is nakasali naman po ang fire dito pero hindi doon mismo finokus. Kaya sa OLP, ang crafting ng Community Fire Protection Plan, ito yung parang pinaka-contingency plan nila, is sila mismo ang mag-a-identify kung saan ba ang pinaka-risk na area, yung sitio ng barangay, no? Sila mismo, hindi kami ang mag-a-identify. Sila mismo. Tapos i-identify din nila yung causes ng mga fire. So parang mag-base sila sa mga data nila, yung mga naranasan nila before, mga previous years, i-identify nila yon. Tapos kung ano yung mga leading cause at saan yung banda na pinaka-at risk sila. So pag na-craft po nila yon, titingnan din, pag-aaralan na po doon yung paano ba sila
gaano ba sila ka-vulnerable. So pag nag-craft po tayo ng Community Fire Protection Plan, no, ay may output po tayo. Ipoproduce natin sa barangay yung location map nila. O, tapos fire hazard and evacuation plan nila. Yung fire hazard map, kung saan po mismo sa mapa nila ay magko-color coding po tayo doon. Sila mismo mag-identify based doon sa mga data nila kung saan po yung pinaka-risk na area, i-color natin sila ng red. Kasi kung depende po kasi sa color coding nila, is depende rin ay kung ano yung ibibigay nating intervention doon. Siyempre, pag high risk sila, mas maraming intervention ang gagawin doon. Tapos, ipoproduce din po natin yung waterway sa location map nila. Hahanapin natin kung saan ba yung may available na tubig in case na, di ba, minsan yung mga sitios kasi malayo, may available ba na water source doon na pag nagkasunog ay may makukunan ba tayo ng tubig, nakakarating ba si fire truck, ganun po, i-identify. So parang dito is ipa-facilitate natin, tapos yung data na makukuha doon, parang i-feed din nila sa amin. So malalaman natin na lahat ng pasikot-sikot nandoon po, maano natin sa plano nila. Yung plano kasi nila sa kanila yon, so may ownership sila na ano. Tapos pagkatapos noon is makikita natin ano ba yung meron sa kanila. Marirealize nila na during sunog ba, ano yung meron kami, yung capabilities nila. Tapos ano yung wala kami. Kasi pag na-identify na nila kung ano yung mga wala sila, pwede pong gamitin nila yon kung makakahanap sila ng support sa kanila, di ba? Na attachment na ganito yung nakita nung planning, wala kaming ganito. Pagdating ng sunog, we have to. So nga, agbiro kami ti pondo, tapno, jay, pondo. DIT, CFPP. Tapos, ikon ko naman nga counterpart ni, after jay CFPP, kat ag training dati Community Fire Auxiliary Group. Di jay kaslangan ako ang Community Fire Brigade before. Tatakot Community Fire Auxiliary Group. Itawag ito, ma'am. Okay. Yes po. Okay, so adat inay ni Sir Edwin. So, sa pan naman po ma'am, pagkatapos ang mga CFPP, so nabanggit ni Ma'am Ann yung CFAG in short. CFAG po ang tawag natin dyan. Kung sa Police ay BIPAT, sa atin naman ay CFAG. So, base sa mga nakuhang datos sa barangay, ngayon na magbubuo tayo ng CFAG para kasi kung titingnan natin yung geografiya ng Sagada, hindi po abot yung serbisyo sa barangay kasi yung kalsada ay may mga makitid na daan, hindi nakapapasok, hindi abot yung fire truck natin sa dulo para magsilbing pangunahing akula ng sunog. Yan ang primary na trabaho, secondary na trabaho nila. Kasi yung primary is tutulong sila sa atin para sa fire safety pa rin ng mga barangay nila. Sa fire safety pa rin sila mag-focus, and then kung may sunog na, sila din yung una. Habang hinihintay tayo. Okay, so mayat ay jay inbingay ni Ma'am Anay may panggapiti daytoy nga plano. Aya so uray nga hopefully aya daytoy nga plano kat may implementar da ta saan lang agtalin na nga plano kasi ti daduma kat agarami da lang ti plano katakas jayan saan nga ma-implement, and then dapat no ma-implement kat masustenar kat apay kasapulan na daytoy ti pondo ngami no daduma ngay kat madidakayat nga volunteer lang agbirok dati kas lagunguna. So naka-encounter kayo ba itikas lakas jay Ma'am Ann? Yeah. Jay apay adati magungunami dita or adati kas la mahonorarya mi nga ta dita tapno agbaling kami nga sifag kastoy. Awan. Ti lang syempre ma-equip kayo. Amo tayo man nga itipu or inakat bombero tayo anin. Ngam syempre ti kina-importante na gamit daytoy kat ma-equip tayo nga ijay usto ta dagitoy gamin na Community Fire Auxiliary Group. Kat ti aghead ditoy kat ni barangay captain, daytoy ti agdumara ta syempre chief sifag kat ni punong barangay. Kas lang nga isu dati mang ililid ti barangay, isu dalata ti mang ilid
ditoy kat ti maisuro gamin ditoy dagi jay basic concepts ti fire kan naisuro mo lang dagi jay no kas ano na on hand da nga na uguman dagitoy firefighting equipment tayo. Tapos iti structure da gamin nga day takot maikanda nga iti trabaho at dati ikwada nga sika at da ka ijay communication unit no at dati po or da kayo ti akin biyang ti kastoy da kayo mo ti akin biyang ti evacuation unit at da mo ti inkwada nga agko ijay fire suppression kas dati structure ta dati structure nga sursurutan tayo iti sifag kat awan ti sweldon dagitoy no iso ti diretso nga kata voluntary piman dagitoy agmay sa tayo BFP opisyales sifag kan na tayo amin buong munisipyo kat agmay sa tayo tatlong ngay mapreventaran tayo ti puor Okay, diba? so- Umanay di chay Yes. Nung mapansin tayo matkit di, ili tayo nga sagada, ayan, no? At dadagiti kakastoy nga mapasamak nga emerhensya, wano emergency, ka talaga mo't nga tumutulong aya, dagiti community tayo. So, saan nga kaya, ti BFP lang, kasapulan iti tulong, iti umili. Kat kadagiti sipag tayo, hopefully, kat agnanayon da nga active, ayan, no, saan lang nga iti damo. So, hopefully, kata masustenar na dito nga trabaho. Tanong mamingsan nga ikat, no, adan iti mapasama ka po nga ikat. Siya, tatangadan at nanipugaw, BFP nan makinoblas isa. Kananda, no, idikat sige, dagos ay umita ko det. BFP nan ayagan nyo. Parang adang iti mindset nga kasjay gamin tatan. So, hopefully, katag subli apo jay espiritu, ti volunteerismo, kada tayo amin. mismo ma'am. Dahita tibang bangunan ti sipag tata jay spirit of bayanihan jay ugbong ito yung matkit di makita tayo inya karkaro no residential fire kat talaga mat nga amin tayo kat room war tayo. Dahita tapos dahi ko naman nga masustinar hopefully ta iso ti purpose ti oplan na ligtas na pamayanan iso nga inkwada dahito nga 1 year implementation tatlo iti per quarter kat adadagi jay da activities nga dapat nga maaramid tatlo talaga nga within that year kat nasunod jay plano nga masustinar amin that ma-update amin dagito ita syempre conduct tayo ti CFPP kan sifag mga magsi second quarter na po yun so bali ngayon may mga sumusunod po kasing activity na involved po pa rin po yung sifag, katulad po ng pagbibisi-bisita natin sa mga bahay-bahay. Yun po yung house-to-house survey. Kasama po natin ang sifag group na bumibisita sa mga bahay-bahay para po ma-inspect natin kung gaano po kaligtas ang ating mga tahanan sa mapaminsalang sunog. Tapos abangan din po nila yung pagkandak natin ng drills and simulations, yung totohanan magkakaroon ng backfire, doon mismo sa na-identify natin na red zone. Ayun, para mas lalo nilang ma-appreciate at maisapuso nila kung paano ba talaga ang tamang process or tamang pag-apula ng apoy at yung mga nabigyan ng mga trabaho, no? Raos din nila yung kanilang mga trabaho, matry nila through that dummy fire. Ayun. Tapos sa last na po, pag po nagawa na nila lahat yung mga activities nila at the end of the year, ay pwede po sila, kung naging compliant naman sila, nagawa nila lahat, pwede pong maibigay sa kanila yung Bayanihan Seal for a Fire Safe Community. Okay, so very good. So, dito yung kamang sifag, dapat minimum nga bilang, maximum nga bilang, bali sige, aming mangkayat nga makipasat na komunidad na Madam, awan ti mapang ako na tayong bilang na dagita. Basta interesado da, matrain da, tumulong da ti komunidad da. Yun po yung bayanihan pa rin. Di ba? Sa Sagada, kulturo natin yan, tulong-tulong pag may sakuna. Kaya doon pa rin tayo mag-pan. Okay, so the more, the merrier. Yeah, so, Opo. how often nga ikang conduct yung dito yung fire drill, iti makatawan? Community and school. So, ang sabsabay dito. Maminsan gawin takot adadagi da schools nga nag-invite nag-humility letter for the conduct of fire drill kat
ti mamin manu nga schools kat ti maibagbaga hantay matkit di nga amin nga schools kat ti ma-appreciate dakat ay kas gayang ti fire drill ta ti amo mi lang adi iso nga kita nyo ti ubing ni kat no ko na yung drill the continuous ringing of the bell kat the cover and hold da at least tata maikwa nga the response ti earthquake drill kan fire drill. Iti mat barangays, hopefully dahito yung barangay patay, ta isuti target tayo for OLP, kat maikandak tayo ti fire drill this coming months po. Okay, so secondary and elementary DI. Yes, ma'am. Okay, so napansin tayo dayta, mas mga managtulnog, dagitoy nga uubi kaysa datayo nga natataangan. Nga agsurot tayo, kadagiti anak tayo, yes nan inan na udi tayo. So nabanggit mo tatay ngay Ma'am Annie, jay kasla panagaramid yung iti ang niya jay plano, kadwa iti barangays, contingency plan nga nako ng jay kasla inaynay nyo dagi jay problema nga makikita so kasla jay han nga makadanon jay to fire truck tayo so anya ba jay daduma nga kasla karit nga may encounter you iti kasla pa nagresponde yo iti uram iti komunidad tayo. Actually, actual nga may encounter tayo, dati kinaada yun ti distansya from the end of the road ingana it's a fire scene. So, kinda kalsada nga, barangay nga nga makapananti, fire truck. So nga yung unay tayo nga, paigtangan, papiksan, palakasin yung CFAG programs, CFAG counterparts natin sa barangay. And then, kung may kwan, actually, ginagawa ng mga kababayan nating taga-Sagada to, na pag andyan na yung fire truck, sige, anong may tutulong namin? Hose, asan yung hose? Hila, ganun. Kaya shout out po sa mga kababayan nating mga taga-Sagada. Kaya po mga mamumang nga tumultulong iti pagpubliko serbisyo para iti BFP. Okay, so ayan. So kablawa po kadagiti kailian dito Sagada of course. Kadagiti kabang-ibang metlaeng nga komunidad kaditi amin apo nga madanon daytoy nga istasyon tayo. An amin nga dangdang at nga oras. Hopefully ayak kat dagiti madadal tayo iti ibingbingay dagiti kamang iti BFP. Tasan lang met nga para kanya tayo daytoy pang iti amin. So bang-ibang bitan tayo gamin daytoy por aya. So awan ti marespondean. No awan iti apoy. Iso nga di iti maipapaunay talaga nga dapat prevention. So fire prevention. Okay, ti may sapay nga mandaton ti Bureau of Fire Protection dapat dagito yo panag-implement tayo ti RA 9514 no kat daytoy ti mas nga maadal ditoy kat dagi jida attend no bigat mas karkarlo nga mas karkarlo nga ma-informan pero dito sa pagpapatupad po natin ng RA 9514 is nagkakandak po tayo ng fire safety inspection sa lahat po ng mga buildings dito. Yan ma'am. So ngayon yung sa pagkuha po nila ng fire safety inspection certificate na may datos po tayo na last year 2022 is may nag-apply po ng FSIC na 596 na business establishments. Nabigyan. Oo, 596. Sagada lang po. Tapos, ngayong 2023, almost half, no? August pa naman ngayon, is meron na tayong 646 business establishments. As of August na ito? Yes, August 2023 po. 646 po. Oh, ilan pa lang po. Yan po, ma'am. Yung sa pagpapatupad po naman natin ng fire code na isang trabaho po ng mga bombero. Okay, so anya ba? Mabalin ba nga ibingay? Ma'am, anya ba ti kinapatid na gamit dayto fire safety inspection? Isasayang kadiyo kadagiti business establishment. So malaksig lang di makaalada iti certificate tapno makaalada iti permit iti LGU. So ni Sir Edwin. Thank you, ma'am. Ang una pong
di mo na nga kwanti inspection kat ang una po is yung safetyness ng structure. Matibay ba ang structure natin, ang pwesto natin, noon. Tapos marami pong nakukuha din sa inspection. Aside from the structure is yung safetyness ng mga occupant po. Yung occupant po kaya sinusukat natin yung hagdan natin, fire exits, ganon, secondary exits. May mga pangunahing first aid, firefighting appliances ba? Kasi ang concern talaga natin is yung occupant. Of course Saka naman. iba pang mga kasama na kinukuha ng mga inspectors natin. Okay, so diya natalaga tayo pagtalgadan nagijay makinbalay kanjay kinatalgad kinatigker diya structure. So dito kat nakanayon ay jay fire extinguisher. So how many mano ba nga fire extinguisher ti masapol nga nakakabil iti workplace depende ba iti kadakkel na diyan? Well, ma'am, ag-base tayo iti sizes iti balay, uno iti floor. Ada man ti measurement na numano ba talaga no panggap ti fire extinguishers ati nasaludsod mo. Dahil ada ti dapat nga a certain square meter na numano ti dapat nga maikabil dita. Okay, so malaksid iti fire extinguisher sir. No dito isagada guyo ba magi kabil da katek ijay no familiar da ijay kasla fire sprinklers nga da ijay or smoke detectors. Kas na ko naktatay, ma'am, ti number one nga concern tayo is the safety ti occupant. So, gagangay na, talaga nga i-implement tayo dito nga dinteg, tapno, i-secure tayo, takarkaro dito ili tayo kat tourist destination. Okay naman. Ay nabanggit mo sir, ani kadagitiya business subside ng kaurunaan ta kaaduan nga rod nga talaga nga panggedan. Ay dagitiya tataw tata kada daytoy nga rod inns kana homestays. Okay, so sakay tayo man nga rod nga itultuloy kat aga patukar tayo pa itiya may sa nga kansyon. Oo, response. Marami pa Christmases. Diba? Naganti Naganas. na nga. Diba? Yung mandate, isa pang mandate natin is to respond to man-made and natural disaster. Iyon yung mix na ito. Malaksi diti ako yung niya pa itida to mga i-cover TBFT. May post na! Diba? Live na. Okay lang. Break na. Wala speakers yung mag-upload. Bakit in discussing ECC taga-province ibali na kayo parang kanimalak city yung gasoline stations tapos na ni April taga-province ka tapos tadi informe niya di ka nung masalang di ka na security business permit gusto mo dahil amin din siya Ay, so part ng parang pa naman anniversary din. parang din pero wala initiative kasi wala actually yan sa ano pero mga related activities na pero hindi kaya jump pack kami ngayong week kaya yan kaya ba't kami batan na naman natin na iparating natin sa ating mga kababayan ng yun na lang doon reminders na
Pero safe naman lahat yung sagot mo. Oh, it goes. Anak, imo na ibig sila kasi nakaparehas. Yung ay pinasakot na yung sa Tapos na. Tapos na. Pagumutot ng responses. Dagdag na lang kami kulang. Ng responses. Oo. Ano? Okay, so ang susubli tayo lata dito ay special program apo kada tayo iti kamang iti Bureau of Fire Protection na sagada time check tayo ada iti walo nga kanito kalpasan iti oras iti alas 10. So adu apo dagiti na ibingayan dagiti bisita tayo tatangag sapa kada kas pa nang itultuloy dagiti dadu mo pay apo nga mandato ti Bureau of Fire Protection. Salamat ma'am. Kata ti may sapay nga mandato tayo kata to respond to man-made and natural disasters and emergencies. So nga no, dati basit nga tudo, makita yung dagi dyan na naka-orange. Anya ta dagi to iti kasla nga assistance tayo ti LGU kan nga dumapay nga trabaho tayo. Medical responses, ka rescue, emergencies. Tatang first 7 months for 2023 kat adati 11 nga medical emergency kan transport nga niresponde anti Sagada Fire Station kat shout out kami matlang iti official dam ti St. Theodore's Hospital kan ti rural health unit tayo ta palagi dapiman nga kakadwami isuda iti panagresponde nga panagresponde tayo ng syempre tinangnang ro nakakadwamig to ikat dagi jay da serves ken MDRRM staffs kat agyaman kami launay iti mamin adu nga support yo ken assistance yo mutlang ken da kami. And so pasat iti trabaho iti BFP kati panag-cover mutlaang iti panawan iti emerhensya didigra kano ada iti kalamidad. So ada lamot lang apo nga 24/7 no ada iti bagyo, no ada man dagiti earthquakes kana dadu mapaya ang emergency. So kas baga tayo so saan lang apo focus iti apoy kuno iti fire suppression. So thank you very much Ma'am Anta. Upulit kat manayunan iti kamuan dagiti kakailian tayo. So saan lang apo nga nakapokus iti panag daytoy nga ruda panang preventar kuno panagresponde iti uram. Okay, so ada pa ba iti kay tapay nga ibingay? Okay, ipalagi tayo gayam nga part of this BFP 32nd anniversary dahil theme tayo nga modernong bombero kaakibat tungo sa ligtas at maunlad na pamayanan. Yan po. So, magbibigay po kami ng mga reminders as to sa history po ng Sagada Fire Station. Please lang, like and follow our Facebook page kasi nandoon na po lahat, no? Yung BFP Car Sagada FS. Tapos, yung seminar po bukas, no? On government compliances in securing permits in conformance to RA 9514. Kaya, ayun po. At kung may sunog at anumang sakuna, agad po kayong tumawag sa aming hotline number Sagada Fire Station 0963-734-5686. Yun po, ang hotline number ng Sagada Fire Station. Isa ulitin tayo diya, BFP hotline 0963-74-5686. Tama? Yes po. Okay na.
Okay, so kanan nga ruda, tiya panang palagip tayo katagit tiya kakailian. Ayan, itiya panangiya seryoso katagit ida ibingbingay. Ayan nga palagip. Dagiti kamang iti Bureau of Fire Protection tapno nga ruda malapdan ayan dagiti mo kung ibagbagada nga destructive fires. Taday takot saan lang nga makadadawin iti salikwa no di makapukaw pay iti biyag. Okay, so dengarot dagiti duwa po nga kaamuan kana nga imbingay dagiti kamang iti BFP kata dapay ba dagiti kayat nga o any last words iti daytoy nga panang programa tayo. Sir Edwin. So, salamat ma'am, kin dagiti staff ti Radyo Sagada. Salamat unay iti panang interview, iti oras para iti tanong may padanon tayo, iti kakailan tayo, iti programa, iti opisina tayo. Kin kakailan mo, Jane, bagada nga hotline number tayo, hanlang ko mga agpatunggati dengdengeg, isurat tayo apo, tano pa, ado ti madamdamag tayo, dita nga respondi nga hantayo na respondihan ta awan ti nang i-report so nga pangasiyo kakailan nga taga-Sagada ta isurat yo rito hotline tayo. Salamat mo lang kayo. Okay, so ulitin tayo yung hotline ti BFP Sagada 0963-734-5686. So hopefully apo kata lista tayo di ito. Ibaga ni Sir Edwin aya, saan lang ako nga dagdagag may met nga isurat tayo, ipaskil tayo. Muno i-save tayo iti landline, iti mobile phones tayo. Tapos iti kasta, nga dati madiskubre tayo nga urang, kaya i-report tayo nga dagos. Tapos iti kasta, kat dagos nga marespondihan. Sakbay pa'y apo dahi ta nga pumiksa, muno kumarkaro. Okay, so thank you very much. Kaya hopefully, namnamaan mi nga dahito iti umayan nyo lang nga apa na agsao, muno ang programa dito yung radyo. Kaya namnaman nida kayo, iti umumemot lang nga sumarsaro nga lawas, tapno mangibingay manan, kan mangibinsa-binsa nga ron. Iti daytoy fire prevention, may naig iti daytoy flagship program, TVFP, o Plan Ligtas na Pamayanan. So thank you very much, Mama Ann and Sir Edwin. Okay, so stay tuned na tapo. Dito yung Radyo Sagada 104.7 FM.